hopeless romantic talaga ako. Para sa akin kasi yung pagmamahal is about sharing. Hindi lang naman siya sharing sa material o sharing ng kung ano man, kundi experience, stories, at marami pang iba. How do you deal with heartbreaks? Hindi ko alam kung ano yung tama sa mali. Sa kalsada ka ba lumaki? Namulat ako sa maagang edad sa realidad. Kumbaga, tinry ko na kagad dumiskarte sa maagang edad pa lang. Kinalimutan ko yung sarili ko. Marami akong isinantabi na gusto kong mangyari para sa sarili ko ng bata ako, pero mas inisip ko na mas kailangan kong isipin itong bagay na to kaysa yung sarili ko. Updaters, bago natin siya mapanood bilang Adamus sa Encantadia Chronicles Sangre, pakikiligin muna niya tayo sa kanyang movie na After All. Please welcome, ito na, ang Sparkle's irresistible charmer, the dashing debonair, Kelvin Miranda. Kelvin naman yung intro. Ang haba. Oo, irresistible charmer. Hindi ko alam, first time lang narinig ko ng sa akin yan. Na binago raw nila yung moniker ko. So, okay lang. Masaya naman ako. Sana ganun nga talaga. Irresistible talaga tayo. Pero yun, maraming salamat sa Queen Lawson sa pag-invite mo sa akin dito. And sa mga nanonood, gusto ko lang din na mag-hi and hello sa inyo lahat. And have a great day. Ikaw, Kelvin, do you consider yourself as a charmer? Hindi ko kasi masabing charmer ako eh. Kumbaga, sa tao nang gagaling yun eh. Kasi kung hindi naman nila sasabihin yun sa akin, syempre, hindi ko naman i-insist na charming ako, di ba? So, kung nangyari sa kanila mismo Pero ikaw, sa sarili mo, sa tingin mo, charming ka ba? So, minsan alam ko pag nagpapa-charming ako. Minsan hindi ko alam na charming daw ako. Ganun naman eh, di natin alam. Pero minsan alam natin sa sarili natin kung kailan tayo nagpapa-charming, di ba? So, ako, minsan alam ko nagpapa-charm ako pero di ko alam kung charming ba. Kasi di ba meron kang certain ngiti na alam mong nagpapa-charming ka? Oo, may ganun. Pero minsan kapag hindi tayo aware, ang sabi nila, doon daw tayo mas nagiging charming. Ano ba yung character mo dito sa After All? 2 years ago pa namin shoot after ng Loving Miss Bridget. Etong pelikula na to. Pero fresh pa yung Loving Miss Bridget noon. Kasunod siya ng project namin ni Beauty noon. Kaya lang, hindi nagkatugma-tugma yung mga schedules namin. Kaya nagkaroon ng problem sa sa mga editing, mga dubbing, ganyan. So hindi nasundan kaagad. By the way nga, ang character ko dito, si Joey. Ang character naman ni Beauty dito is si Serena. Kumbaga, it's about an ending love na hindi mo inaasahan na muling mabubuhay, di ba? Ika nga nila is reincarnation. Wow! So parang ganun pala yung peg. It's about reincarnation. Ayan, na ang pagmamahal hindi natin mapipigilan kung kailan mo talaga siya mararamdaman. At ang pagmamahal ay nandyan lang yan. Kumbaga, mabubuhay at mabubuhay pa rin. Diba? So, yun. Ang story nun is, to be short, it's about reincarnation na nagkita ang dalawang tao na nagmamahalan na noon pa. Ayan. So kumbaga, continuation. Naniniwala ka ba sa ganun? Naniniwala ka sa reincarnation? I'm a believer of reincarnation kasi hindi naman natin masasabi kung ano talaga yung mga naaalala natin or yung parang sinasabi nila na deja vu, ganyan. Mga explanation, scientific and biblically, may mga pinaniniwalaan ako about reincarnation. Pero yes, I'm a believer of reincarnation. Medyo mahaba kung i-explain natin at masyado malalim na pagtatalakay, pero naniniwala ako dun. Kaya nakaka-relate ako dun sa character na ni Joey na muli niyang natagpuan yung pagmamahal na yun sa tao na paulit-ulit siyang binabagabag at hindi siya pinatatahimik ng mga alaala niya noon.
na akala niya wala lang yun, akala niya panaginip lang, pero yun pala, yun na yung sign na yun yung totoong pagkatao niya. Oo, Yeah. oo. Uy, that's a very romantic take doon sa sa Yes, mga oo. pangyayari. Romantic ka palang tao. Kumbaga may pagkaganon, kumbaga hopeless romantic, ika. Hindi, totoo Hopeless nga. romantic kasi ako eh. Oo, I mean, totoo. this goes against your bad boy image eh. We'll go to that later. Pero hindi ako, totoo ba na hopeless romantic ka? Hopeless romantic talaga ako, Nelson. As in, kumbaga, dati, sobrang vocal ko dyan. Eh, ngayon, talagang tahimik lang ako pero ganun pa rin naman. Ano yung pinaka-romantic na bagay na nagawa mo? So, yung magbigay ako ng flowers sa sa iba't ibang tao. Para sa akin kasi yung pagmamahal is about sharing. Hindi lang naman siya sharing sa material o sharing ng kung ano man, kundi experience, stories, at marami pang iba. So, kaya kanina parang feeling ko romantic yung ganong feeling kasi hindi ka sigurado eh. Hindi ka sigurado sa mangyayari. Sinubukan mong magpasaya ng maraming tao nang hindi mo in-expect na may kapalit yun o may kabaligtaran na pabalik sa'yo. Oo, So, selfless, kumbaga selfless love. Oo. Pero okay, updaters, baka naguguluhan kayo, no? Kasi nagkaroon ng social experiment itong si Kelvin na during Valentine's Day namigay siya ng flowers sa MRT at yun. Wait, ano mga naging reaction ng tao? Syempre, 'di ba? Parang pag binigyan, sa ganyang kapogi, di ba? naman, oo. Kelvin, nagtanong kami sa social media ng mga Yes. tanong at eto, inipon namin yung ibang tanong at tatanungin namin. Yung iba dito, sexy questions, yung iba pang dashing debonair eh. Ano ba, gaano ba ka-sexy yan? Gaano ka Wag naman. Hindi naman ganun ka-sexy kasi hindi ko rin naman kaya magtanong ng sobrang sexy. Okay. Yan. Pero ito, babasahin ko lang to Okay. 1. What is the sexiest part of your body? Sa palagay ko, Kuya Nelson, hindi ko masasagot yan eh. Kasi tao makakapagsabi niyan, hindi ako eh. Kasi parang pag ako yung magsasabi is brag, masyado namang bragging na ako yung magsasabi nun. Hindi, alam mo, tayo lang nag-uusap. Siyempre, di ba, parang pag ikaw lang, yung ikaw lang nakatatingin sa salamin, parang, maayos pala yung ilong ko. Siguro sa akin yung mata ko kasi dito ko na ipapakita yung emosyon ko eh. Kumbaga, once naiintindihan ng tao yung emosyon ko, feeling ko ang manly nun para sa akin, ang sexy nun para sa akin. Kumbaga, kapag naiintindihan ako ng tao, base lang sa mata ko, parang yun sa akin is yun na yung sexy para sa akin. Okay, ito. What is the sexiest part of a woman's body? Siguro yung neck. Yung neck? Oo. Bakit? Saka yung armpit. Ganun. Kilikili? Bakit? Ewan ko, basta, ayun lang yung para sa akin eh. Parang, pag ang linis kasi gano'n, kilikili. Okay. Saka yung isa pa, tatlo yun para sa akin. Saka yung kuko sa paa, gano'n. Alam ko na, pag nakita mo siya, 'di ba? Parang mula ulo hanggang pa pag tinignan mo isang tao, parang sa akin kapag hindi mahaba yung nails, ganyan. Pag marumi yung kuko sa paa, lost na. yung talaga yung kuko sa paa, yun talaga yung pinaka sexiest part. Alam mo, parang ang feeling ko, neat freak ka kasi gusto mo malinis. Malinis yung leeg, malinis yung armpit, tapos malinis yung kuko sa paa. Wait lang kadalasan hindi mo naman nakikita yung leeg, yung likod ng leeg, di ba? Kadalasan hindi mo rin naman nakikita yung armpit. Kadalasan hindi mo rin nakikita yung kuko sa paa. Paano na yun? Hindi, kumbaga, di mo naman agad makikita yun sa isang tao eh. Kumbaga, pag nagkakilala na kayo eh. Kumbaga, kung yung first appearance basis, first meeting basis, siguro yung
Yung shoulders, ayan. The shoulders talaga, promise. Yun, Oo. shoulder. First, yung Oo. babasihan natin yung first meeting, Oo. ganyan. Tas, Hindi, sa totoo lang din, ako, I find women's shoulders as sexy. Kasi parang regardless ko ano yung korte ng katawan nila, basta pag yung may certain ano yung shoulders ng babae, Oo. 'di ba? Totoo yun, totoo. Hindi yung Ayan. sobrang laki ng shoulders na, di ba? Oo. Mas malaki pa yung shoulders mo At saka, sa akin. No, I think din kasi Hero yung lang. the way they carry themselves, no? Yung Yes, yung hero. parang yung tamang forma ng shoulders, nakaka-sexy sa kanila. Ikaw ba, ano ang guilty pleasure mo? Ako, siguro, yung pakikinig ko ng mga lumang kanta. Hindi ko alam kasi parang Anong luma? Gaano kaluma ito? luma na talaga eh. Kasi every time na nakikinig ako ng mga plaka pa. Minsan kapag wala naman akong plaka, syempre nasa phone ko lang na, Anong Ma- songs? Example. sige, papakitaan kita ng isang album ko dito. Kasi ma-old song din ako eh. Sa totoo lang pinagtatawanan nga ako ng mga friends ko eh. Eto, parang si like Arctic Monkeys, ganyan. Si Green. Ayan, Velvet Underground. Marami. Wait lang, Kelvin. Hindi ka pa pinapanganak nitong mga... Dr. Hook. Ayan, si Hindi ka pa Sherman. pinapanganak nitong mga time na to ha. Paano ka nahilig sa ganyan? Ewan ko eh. Parang siguro dahil na din siguro sa pinsan ko na kinalakihan ko pagdating sa music saka sa arts. Parang masaya ako pag naririnig ko yung mga kanta na pinakikinggan niya. Kaya Or baka baka reincarnation. sabi nga nila, ganun. Pwede, di ba? Actually, Since naniniwala ka nga eh. Kaya daw nabuo yung storya ng After All. Parang kinonceptualize siya. Base na rin sa pagkakakilala sa akin ng writer. Kasi old soul at matalinhagang tao. Konsepto kasi siya ni Tito Joey. Ang writer si Miss Gina, isa sa mga head writers nito. At nakita nila ako ng potential na gumanap na bilang Joey kasi nga masyado daw matalinhaga, old soul, at pwede sa bata, pwede sa matanda. Ayan. Oo, kumbaga, di ba? Timeless. Ika nga. Yes. No. Kaya sama ko siya. Si Joey. Oo. Eto, may nagtatanong, Kelvin, okay lang ba na girls ang mag-first move? Ay, it's a big no for me. Para sa akin, X. Hindi naman sa minamaliit ko sila, pero mas nagugustuhan ko yung babae na Nagpapahabol? hindi naman sa nagpapahabol. Kumbaga, parang hinahayaan na kumilos yung lalaki sa sarili niyang paraan. Oo. Sayang naman ang pagiging hopeless romantic mo, di ba? Yes, naman. Kumbaga, hindi naman not all the time na kailangan laging romantic yung nangyayari kasi hindi naman natin sure kung yung nangyayari ngayon is romantic and sa iba hindi romantic. Hindi natin sure eh. Malay mo yung ginagawa mo sa ngayon sa mga partner mo is pinaka-romantic na yun sa iba. Sa inyo parang normal lang, di ba? So hindi natin masabi. Kumbaga, sinasabi ko na hopeless romantic ako pero hindi ko alam sa tao kung nami-meet ko ba yung expectations nila pagdating sa mga ganung bagay. Eto, naku, ano yung pinaka nakakahiyang ginawa mo para mapansin ng crush mo, Kelvin? Naalala ko nung nagpapansin ako sa crush ko nung bata ako. Ginawa ko siya ng sulat. Nagsulat ako. Dati pa yun pero ngayon Teka, siguro, good old fashioned letter ito hindi text parang hindi yung kung ano yung nararamdaman ko, ganun. Ngayon kasi parang yung sulat, kaya mo na siya gawin through social media di ba? Sa lahat ng platform. Pero syempre, iba pa rin yung letra na talagang sinulat mo. Kesyo ko nasa mapangit na yan, parang para sa akin yung letra na yun is mas na-appreciate ko siya eh. So, yun, para sa akin, yun yung ginawa kong papansin ng bata ko. Ngayong paglaki ko, ano ba yung ginawa kong nakakahiya?
na pagpapapansin. Oh, pero wait lang babalik ko lang, hindi naman nakakahiya yung nagbigay ka ng love letter. O, pero para sa akin ngayon, nakakaiya kasi, ewan ko, Mm. hindi ko alam kung sino ma-appreciate nun, pero, I'm sure maraming makaka-appreciate nun, and I'm sure a lot of your fans kikiligin pag pinadala mo sila ng love letter, di ba? Why not? liham talaga. Liham talaga, yung talagang good old-fashioned letter. Eto, wait, what is the craziest thing you did for love? Lahat Kumbaga lahat talaga Hindi ko yung pinakamalaki, like parang nagpasara ka na ba ng buong sinihan? Parang ganyan, para manood lang kayo ng dalawa? Hindi naman. Kumbaga, time lang. Kumbaga, priorities. Yun ang love language mo. Pagbigay ng talaga. time. Time. Mm-mm. So, before, mga ganun, oras talaga. Kasi para sa akin, ano yung oras ginto Ay, so Time is totoo gold. lang. Totoo yan. Teka muna, Kelvin, ikaw ba na-ghosting ka na? Oo naman. Totoo? Oo naman. Sa pogi mong yan, na-ghosting ka pa? Hindi naman natin masasabi kung kailan, kung ano yung may experience natin kung ano at kung saan. Hindi natin alam. Kumbaga ako rin, nagawa ko na rin to sa isang tao o sa ilang tao. Kasi sa kadahilan ng hindi ko alam kung reasonable, pero hindi ko alam kung paano ko express yung feeling ko. Kaya mas pinili ko na lang na manahimik. To walk away. Walk away. Para hindi na siguro mas lumaki pa. Baga hindi ko kayang i-handle yung emotions ko nung mga panahon na yun. Kaya ganun. How do you deal with heartbreaks? Pag halimbawa, syempre, sabi mo nga, di ba, na-ghosting ka na, or of course, you had breakups before. How do you deal with it? Ako, may hirap yun para sa akin kasi Oo, sabi mo nga, hopeless romantic ka, mahirap talaga. sobrang maramdamin ako na tao. Minsan nawawala ako sa momentum ko, sa mga ginagawa ko. Kumbaga na disorient ako, ganyan. Naguguluhan ako sa mga priorities ko, naguguluhan ako sa sarili ko, ganyan ako ma-heartbreak, ganyan ako ma-heartbroken. Hindi ko alam kung ano yung tama sa mali. Pero you snap out of it, of course. Or it takes a while. Pag may mga tao nang nakakapag-real talk sa akin, ganun. Kasi hinahayaan kong gawin at pagdaanan ng sarili ko kung ano man yung nararamdaman ko Kasi yun yung mekanismo ko bilang isang tao na kailangan kong yakapin kung ano man yung pinaparamdam sa akin ng sarili ko. Kasi once na i-resist ko kung ano yung binibigay sa akin ng sarili ko, mas lalo akong nahihirapan, mas lalo akong kumakalas, mas lalo akong nasisira. So, para sa akin, hinahayaan ko lang umapaw. And then, saka ko na lang siguro isasara yung gripo para manatili siya kung nasan. And then, saka ko siya i-distribute kung saan siya dapat, kung anong energy yung dapat dyan, kung ano yung energy na para dito, kung ano yung dapat kong i-compose, kung ano yung dapat kong i-dispose. Pero teka muna, Kelvin. Ano yung pinaka-romantic na bagay na nagawa mo para sa isang tao? Ang pinaka-romantic na nagawa ko para sa akin is simple lang, parang overlooking. Ganun. Nagpunta lang kayo sa overlooking dinner to? Overlooking lang, na doon kami nag-uusap. Kumbaga considerable na sa akin yun as a date. Oh, why not, di ba? Hoy, very romantic yan Oo, hindi ko makakalimutan. Kumbaga, overlooking lang. Masaya na ako din. Oo, why not, di ba? Sa Antipolo, maraming ganyan Yes, pick up diba? lang. Nasa likod lang kami ng pick up truck ko. Tapos, wala, yun lang. Ay, wow. Alam mo, hindi ka nga dapat charmer. Dapat sparkles lover boy ka Yan. Oo, mas mas ikaw yun Oo. Teka na. Kelvin, sinabi ko kanina na meron kang bad boy image. Okay.
Ano ba to? Are you comfortable just sa ganyang image? Kasi yung pagiging boy next door mo is parang hindi the usual boy next door eh. Sa akin, komportable naman ako kasi wala naman akong kinikilos na hindi ako yun. So kumbaga totoo lang ako sa sarili ko. Authentic self, ika nga. Yes, so kumbaga di ko na kailangan pang baguhin yung sarili ko kasi parang ano pa ba yung kailangan kong baguhin sa sarili ko. Dito ako minahal ng mga taga-suporta ko. Kumbaga dito lang ako nakilala. Kumbaga ito ako si Kelvin. Ito rin siya sa totoong buhay. Kumbaga yung parang bad boy na image is hindi naman ako talaga nagpapaka bad boy para lang maging ganun yung image ko eh. Kasi pero na-adapt ko kung saan ako lumaki, kaya yung kilos ko ganito, kaya yung pananalita ko ganito, masyadong komportable lang ako sa kung paano magsalita Tagalog at kung paano makitungo sa tao. Komportable lang ako dito. Mahilig ka talaga sa big bikes? Actually, hindi naman big bikes. Kumbaga, basta't motor, para sa akin, masaya akong nagmumotor kaysa nagkokotse. Kasi iba yung feeling ng pag nakasakay ka sa motor at nakakasalubong mo yung hangin. Yung feeling na mabilis. Hindi naman sobrang bilis pero adrenaline yung feeling na ito yung freedom. Ito yung I know what you mean. Dito ko nararamdaman yung pagiging taimtim at payapa. Pag nagra-ride ka, anong mga iniisip mo? Wala. Syempre kailangan kasi pag nagra-ride ka ang presence focus of ka eh. Oo. Focus ka. So, ina-enjoy ko yung galaw ng motor para tansyado ko yung kung saan ako pupunta, kung ano yung dapat kong gawin. Kapag marami ka kasing iniisip sa pagmumotor, pwede ka madisgrasya eh. Na-experience ko na yun ng ilang beses na kapag kung ano-anong iniisip ko, nadidisgrasya ako talaga. So, simula nung nangyayari yun, na-realize ko na dapat talaga kahit na gaano ka nakatagal nagmumotor, kailangan talaga yung presence of mind mo. Once na nakahawak ka ng silinyador, dapat doon ka muna. And then, after mo, nakarating ka na doon sa pupuntahan mo, doon ka mag-isip-isip, tambay ka konti, kape ka dito. Yun naman yung lifestyle ng pagmumotor eh. Enjoy mo lang yung hangin, yun lang yun. Focus ka sa kalsada, sa mga nakakasalamuha mo. And then, kapag nakuha mo na yung perfect spot mo, nakakita ka ng perfect spot, doon ka lang hihinto. Tapos, enjoyin mo yung moment mo nang ikaw lang mag-isa. Yeah. Ba't madalas mo ginagawa yan? Kapag ka may libreng oras, ako naman kasi ginagawa ko kapag minsan kahit papunta sa trabaho, sabi mo kanina, ilang beses man ako nakasalubong ng nakamotor ako sa GMA. Kahit naman sa work, nagmumotor din ako, lalo kapag wala akong masyadong dalang maraming gamit. Bumotor talaga ako kasi less din sa traffic. Pero safe rider ka naman. Safe naman, defensive driver naman tayo. Pero syempre, kapag pagka maluwag ang daan, syempre hindi naman kailangan, kumbaga, ine-enjoy mo rin yung kalsada na may pag-iingat. Ano na yung pinakamalayo mong narating sa pagmumotor? Ako, dati kasi nagbumotor ako nang nagtitaping kami kung saan-saan. Yun lang yung gamit kong service. Nakabag lang ako ng malaki. Nakapunta ako ng dulo ng Bulacan. Nakapunta na din ako ng North Sagaray. Nakapunta na rin ako ng sa taping to. Ito yung terms of taping. Sa Rizal, dami na puro service road lang yung dinadaan. Lalo nung pandemic. Cavite, Pampanga, basta saya magmotor. Siya yung ginagamit kong service papuntang work. Talaga? Paano yun? Hindi ba dangerous yun? Kasi minsan di ba napupuyat kayo sa taping? Oo, ang ginagawa ko naman, kapag yung malaking bag na dala-dala ko, meron akong pang setup doon na tulugan ko. So pagka may libreng oras, matutulog muna ako kahit 1 o 2 oras bago ako bumiyahe. Ay talaga? At least kuha mo na yung ganong sistema, no? Oo naman. Ano lang siya, kumbaga, kung hindi ka maselan, kung hindi ka naman maarte, wala nang problema sa ganun. Mas nga siya, kumbaga mas convenient.
Teka muna, Kelvin, kung nasa example, nasa ano tayo, story conference ngayon at hinihimay natin yung life story mo at ikaw yung gaganap. Sa tingin mo, sino ba si Kelvin ngayon? At this point, Si Kelvin, isang tao na patuloy pa rin nagsusumikap. Patuloy pa rin lumalaban sa anumang laban na ibinibigay o inahain sa atin ng mundo ng ating may kapal. Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga yung kinabukasan. Kaya para sa akin, kung ano yung hinahain ngayong araw, dapat ko ipagpasalamat at yun dapat mo tuunan ng pansin. Challenging ba? Challenging ba ang buhay ni Kelvin? Challenging talaga. Lahat naman, di ko minamaliit naman yung buhay din ng ibang tao. Kasi wala namang buhay na hindi challenging or wala namang pangyayari sa isang buhay ng isang tao na madali lang. Lahat yan mahirap. Para sa akin kasi mas gugustuhin kong piliin yung kahirapan kaysa dun sa mas madali. Kasi yung kahirapan, mas madali kang mas madali kang matuto doon . Kumbaga, yung tama na yan . Yung mali kasi, meron siyang kaakibat na tama. Meron siyang daladalang knowledge para sa isang tao. Yun yung regalo niya. Ika nila is delayed gratification. Kumbaga, sige, pagdudusahan mo yan. Or nilalasap mo kung ano man yung binibigay na problema. Pero once na malagpasan mo yung consequences na yun, yung tagumpay mo dun is yung kaalaman na hindi matutumbasan na kahit na anong kayamanan o kahit na anong offer dyan. Sarili mong pagdaranas, yun ang papalit nun. Kung ikaw ang pagpipiliin, ano ang buhay ni Kelvin ang gusto mong i-expose para may matutunan ng mga tao? Kung saan ako lumaki? Saan to? Sa Caloocan. Baga, kung paano ako namuhay bilang isang bata. Pero ano ba? I'm intrigued kasi kanina mo pa kinukwento yan. Ano ba ang naging buhay mo sa Caloocan that made it challenging, that made it beautiful? Siguro para sa akin, yung buhay ko before is full of sacrifices. Kasi every single second, kailangan sigurado ka sa kilos mo. Kailangan sigurado ka sa mga sinasabi mo. Ayan. Kasi kapag hindi, pag-iiwanan ka . Kapag hindi ito mapag-iiwanan in terms of karangyaan. In terms of learnings sa kalsada. Kapag pinagsawalang bahala mo yung nangyayari sa harap mo ngayon, bukas parang wala ka na . Wala ka na. Outdated ka na dun sa nangyayari. I don't want to assume sa kalsada ka ba lumaki? Oo. Kumbaga, yung itsura ko kasi mukhang rich kid. Sinasabi nila, rich kid. Hindi naman lumaki sa hirap to . Kumbaga, hindi ko rin naranasan na sige, para mas madali siguro maintindihan. Hindi ko rin naranasan na magkaroon ako ng mga bagay na gusto ko na nung kabataan ko. Like, malaruan or kumbaga tinry ko na rin mag-explore nung bata pa lang ako . Namulat ako sa maagang edad sa realidad. Kumbaga tinry ko na kagad dumiskarte sa maagang edad pa lang kasi wala namang rason para out of curiosity tinanong ko lang yung sarili ko. Grade 5, ano ba yung mararating ko sa buhay? Yun na kaagad yung question ko sa sarili ko. Ano na mga ginawa mo nung time na yun to sabi mo nga gusto mong kumbaga mag-explore na gusto mo nang
ayoko na ng ganitong buhay, gusto kong mag-move. Ano yung first step mo? Acceptance. Mm-mm. Kasi kapag pinilit mo yung sarili mo sa bagay na hindi naman talaga ikaw, hindi ka makaka-move forward. Kumbaga, hindi ka makakausad kung hindi mo tatanggapin na yan yung unang lalakaran. Yan yung unang mong titignan, yan yung unang makakamuyin, yan yung unang tatayuan. Kumbaga, tinanggap ko lang kung ano yung katotohanan ng nangyayari sa akin yung araw na yun. At dahan-dahan, hindi sobrang bilis ng mga pangyayari sa buhay ko. Tinanggap ko lahat ng desisyon na pagkakamali ko bago ako maging tama. Kumbaga ganun. Alam mo, Proseso siya. Hindi siya isang... saludo ako sa iyo kasi ako, for one, nakaka-relate ako dyan kasi laking kalsada din ako eh. Alam ko rin. Ha? Saan ka lumaki, Kenners? Laking retiro ako. Retiro? Oo. Sa Cavite ako lumaki. Laki ako sa hirap. Kaya sabi ko nga, hindi ako masyadong takot sa buhay dahil sanay akong hindi nga ako makain dati. Sa totoo lang, Kuya Nelson, kung sino man tayo noon, yun pa rin naman tayo ngayon. Exactly. Kumbaga ngayon, nasabi natin, ngayong present life natin, nasabi natin na ayaw mo nang bumalik doon. Hindi na talaga natin mababalikan kung sino tayong nakaraan. Ang problema na lang natin ngayon is yung kung paano natin maiintindihan kung ano yung nangyayari ngayon para maging lesson na siya sa kinabukasan. At marami kang baon. For me, our present life is just like crosshair for me. Ano siya nakikita niyo yung past or translator. Crosshair translator ang present life ko. Ako as a present life. And then siya yung nagta-translate sa future para maging message and learnings na siya. Grabe, alam mo Kelvin, hindi ko in-expect na ganyang kakalalim. Alam ko malalim ka lang umarte, pero ang dami mong baon. Hindi ko alam kasi nag-e-enjoy ako mag-aral. Hindi lang aral na academics eh. Kumbaga, natuto ko sa buhay ng maagang edad, sa maagang panahon. Marami na agad ako natuklasan. Marami na agad ako nakita, natuklasan na hindi pa natutuklasan ng mga kasing edad ko before. Hindi ko naman sa minamaliit yung iba, no? Pero sobrang aga talaga. At the age of 10 or 11 years old, parang tinatry ko nang mag-decision sa sarili ko nang walang guidance. Hanggang sa doon natuto na tumanggap ng challenge sa sarili ko nang ako lang yung nagde-desisyon na hindi ko alam kung tama o mali, hindi ko alam kung may kapupuntahan o wala, hanggang sa nasanay ako sa ganung pangyayari na bitbit ko hanggang ngayon. Kaya kung ano man yung dumating, sige subukan natin. Kelvin, wait lang alam mo, naiintriga kasi ko kung idedetalye mo, ano yung pinaka challenging na naranasan mo nung bata ka? Yung hindi talaga maalis-alis sa isip mo, yung memorable. Siguro yung kinalimutan ko yung sarili ko. Paano? Marami akong isinantabi na gusto kong mangyari para sa sarili ko ng bata ako, pero mas inisip ko na mas kailangan kong isipin itong bagay na to kaysa yung sarili ko. So yung mga pangarap mo, ganun ba yon? Like parang... Oo. Kumbaga, bata pa lang ako, hindi ako nangarap na unang-unang tatanong sa akin, anong gusto mo maging paglaki mo? Laging nagiging sagot ko dyan, gusto ko magkaroon ng bahay. Pangalawa, gusto ko maging lolo, ganyan.
Pangarap ko Hindi maging, yung ano, gusto ko maging architect, gusto ko maging doktor, walang ganon. gusto ko rin naman yung mga bagay na yan, pero yung unang-una talaga na sumasagot at laman talaga ng ano ko, ng puso ko is yung gusto ko magkaroon ng bahay, gusto ko magkaroon ng apo. Yung ganun lang ba, yung simple lang. Hindi ko pinangarap na maging sobrang mayaman ako. Ayoko nun. Kasi para sa akin, Yung sapat lang. gusto ko maging maligaya eh. Ganun. Ang lalim mo talaga, sa totoo lang ang lalim mong tao. Hindi naman siguro sa lalim yun. Kumbaga ano lang, Ilang nakaka-relate taong ka na ako ngayon? Ilang taong ka na ngayon? 25 na ako. 25. Ang dami-dami kong nakakausap na 25-year-old na hindi ganyan kalalim. Palagay ko ang totoong age mo 70. 70. Oo. Baka nga totoong lolo ka na eh. Baka hindi, sa totoo lang kasi yung sa sobrang lalim, yung knowledge na na-share mo, I mean, alam mo yan eh. May mga kaedad ka na, of course, mga barkada, di ba? Pag nagkukwentuhan kayo, ganyan ba? Yan kasi yung pamantayan ko and yung hangarin ko sa buhay. Meron akong ilang letra na pinangahawakan sa sarili ko eh. Na simula pa noon, na-discover ko na yun na pala yung proseso na ginagawa ko. Kung bakit ako ngayon nandito sa kinatatayuan ko ngayon. BNWSS. Yan Ano yung yan? letters. Ano yung BNWSS? Madalas sinasabi to eh. Pero na-realize ko lang na yun pala yung nagiging proseso ko. Believe. B is for believe. N is for never quit. And W is for work hard. S is for sharing. And another S is surrender. Wow. Ayun. Yun yung nagiging proseso. Not necessarily surrender is wala na, suko ka na. Kumbaga, sinosurrender mo lang yung sarili mo sa nararapat na estado na kung nasaan ka man dapat. Diba? Halimbawa, sa universe, sa may kapal, o sa kung saan ka naniniwala na kailangan mong isurrender yan para mas makapag-isip ka ng panibago. To recreate yourself, to reinvent yourself, para mas makilala mo yung sarili mo. Mas matanggap mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Alam mo, grabe, alam mo, ako personally masasabi ko talaga na old soul ka. Sobrang old soul ka because a lot of people ma-realize lang yan later on in life. Pag 50 na sila, 60 na sila, pero ikaw at the age of what? I'm sure bago ka nag-25, na-realize mo na lahat yung BNWSS. Oh, when na-realize ko to siguro nung na-achieve ko yung bahay ko. Parang hindi ko kasi hindi ko reklamador ako eh. Kumbaga reklamador ako sa sarili ko nararamdaman kasi kailangan ko siyang ilabas kung ano yung nararamdaman ko. Kasi pag hindi ko sinabi yan, patuloy nang umiikot yan sa utak ko na mas lalo hindi mapapakali. Ganun yung nangyayari sa akin. Kaya ako, gara, ganito, ganyan. Sige, sasabihin ko na yan. Kung bagat tinatapon ko na yung bad energy na naiisip ko. Kasi once na nasabi ko na siya, okay, mapoproseso ng utak ko, makakaisip ako ng solusyon. Ang pangit naman ng nangyayari. Sabihin ko ngayon, narinig ng utak ko, okay, maproseso niya yun, buong katawan. Hanggang sa magbabago kasi may itatama mo ngayon yung bad energy na nangyayari sa utak. Kaya ako, nagiging reklamador ako sa lahat na nangyayari sa akin. Kung hindi lang sa pangit na paraan, kundi rin sa maganda. Uy, ang ganda ng ano ko ngayon ng nangyayari sa akin. Yun, pinaparinig ko talaga siya ngayon sa sarili ko para, diba, aware ako sa affirmation, kumbaga, ina-affirm mo yung sarili mo na may nangyayari sa aking maganda ngayon. That's a good thing, pangit man o maganda man. Kasi dati, maano ako sa sarili ko, critical ako sa sarili ko na pangit, parating pangit. Parang wala na lang, naiisip ko tuloy, parang wala na akong nagagawang maganda. Pero ngayon, natutunan ko nung medyo tumanda na ako na parang kailangan din pala sabihin mo sa sarili mo na, uy, maayos yung ginawa mo. Uy, ang galing mo doon Uy, medyo maayos ang itsura mo doon Without being boastful, without being so mayabang. Total, ikaw lang naman ang nagsasabi sa sarili mo eh.
Yes. Baga, wala naman ibang nakakakilala kasi sa'yo kung di sarili mo. Kaya ikaw yung mismong may karapatan para husgahan kung ano yung ginagawa mo sa kanya. Kasi nakita mo yan eh. Alam mo kung pinagandaan mo, alam mo kung hindi. Alam mo kung pinagtitripan mo o hindi. Di ba? Kasi alam mo eh. Ikaw mismo yung makakapagsabi nun. And then kung ano yung estado mo nun at alam mo binigay mo yung best mo at napansin ng ibang tao, ay hindi okay. Doon ka pala ngayon ma-realize na okay, yun yung room from mistake na pwede mong i-adjust ngayon sa susunod kasi may bukas pa eh. Pwede ko ulit subukan. Kasi akala ko yun na yung tama, yun na yung limit ko, hindi meron pa pala. Diba? Sinusurrender lang talaga. Alam mo, Kelvin, sa totoo lang, tatawag ako sa Sparkle sasabihin ko, alam nyo, baguhin nyo na yung moniker ni Kelvin, Old Soul Charmer ito, hindi ito Irresistible Charmer. Pero naman, di ko rin naman naitatanggi na na old soul ka talaga. Isa na siguro yun, pero hindi ko na naitatanggi na pwede pa rin ako magkamali. Kumbaga, ano pa rin. Oo naman. Ganun naman ang buhay eh. Kahit na 90 years old ka na nga, pwede ka pa magkamali eh. Naman. Hindi pa rin talaga. And I guess, as I grew older, doon ko na-realize na pag nagkakamali ka, yun yung beauty of life. Kasi doon ka natututo at saka doon ka nag-grow. Diba? Kasi pag hindi ka nagkakamali, matakot ka. Kasi wala nang room for growth. Isang malaking halimbawa lang. Kung kailan ka hindi komportable, dun merong nakikitang progress sa'yo eh. Halimbawa sa pag-workout. Di ba? Ang sakit talaga. Workout ka ng workout, masakit yung katawan, workout ka ng workout. Pero may nangyayari. May nakikita kang progress. Di ba? Pero kung hindi naman sasakit yan, kung komportable ka lang, nagpapahinga ka lang, di ba, magsasuffer ka rin naman into pwedeng obesity. You know the drill. Choose your hard. Kung ganun lang lagi. Choose your hard. Mahirap naman. Sige, pumili ka ng mahirap mo kasi wala namang madali. Diba? Kasi lahat naman dapat meron kang natutunan. Laging meron ganun. Hindi pwedeng stagnant ka lang na eto na ako, proud na ako sa sarili ko kasi eto na yung narating ko. Na ako? Hindi na ako kakabahan kasi eto na yun. Kaya nakikilagan naman ako, hindi na ako kakabahan kasi hindi na ako tatakot. Okay lang magkamali ako kasi hindi naman Kinakabahan ka pa ba, ikaw? Kinakabahan ka? Lalo pag magpe-perform, talagang Talaga? pa rin ako. Kinakabahan pa rin ako kasi hindi ko alam kung lumalabas pa rin yung bata sa Caloocan. Oo naman. Kasi hindi alam mo, ako ganun a few seconds or 2 seconds bago magpulang ilaw dun sa mag-live, lumalabas yung bata sa Laloma. Di ba, no? Di ba? Oo, parang alam mo, minumura ko na nga minsan niya. Ganun, umalis ka dyan. Kasi, mamaya ka na. kasi minsan mas powerful siya eh. Minsan mas alam mo yun na parang alam ko naman yung gagawin ko, dekada ko nang ginagawa ito. Diba? Oo, pero pag nandun siya, nadidisorient ako. Talaga, nangyayari naman yun kahit kanino. So, maging thankful ka na meron kang hindi lahat Meron akong kilala ng mga taong sobrang confident lang talaga. Meron naman talagang ganun, pero maging thankful ka na meron kang ganun sa sarili mo dahil yun yung nagpapaalala sa'yo na human ka eh. Alam mo, Kelvin, over the years napansin talaga yung lalim ng pag-arte mo. In fact, isa ka doon sa kinoconsider talaga na malalim umarte. Ano ba yung, briefly lang, ano yung, sa lahat ng roles na nagampanan mo, ano yung pinaka-favorite mong role? Favorite ako? Pinaka-favorite ko talaga yung si Chef Harvey. Yan, siya yung pinaka-favorite ko kasi mahilig din ako magluto. And then first time kong gumanap ng chef sa isang palabas. And then feeling ko nagkatotoo yung pangarap ko kasi gusto kong maging isang chef.
Oo, Lost Recipe yun, ano? Yes, Lost Recipe, Chef Oo. Harvey. Oo. I'm sure na-express mo lahat ng mga gusto mong i-express. So, meron ka pa bang dream role? Oo, sa ngayon gusto ko yung gusto kong gumanap ng historical film. Gusto kong gumanap ng disabled person. Gusto kong gumanap ng isang role na kabaligtaran ng pagkatao. Isa pa sa mga gusto ko is yung ako mismo paano ko yung sarili ko. Paano ba yun? Kasi hindi natin alam kung sino talaga tayo minsan sa dami ng roles na ginagampanan mo. Madaling pumasok sa mundo ng ibang karakter. Pero pag yung sarili mo na yung usapan, pag bine-breakdown mo pa lang, ano ba ako talaga? Ano bang karakteristik na meron ako? Alam mo, napaisip ako dyan. Totoo nga, no? Like parang ako hindi nga ako artista, no? Pero pag pinaarte mo ko, like parang sige, you act like Kelvin. Madali kasi yung nakikita mo eh. Pero hindi mo naman nakikita yung sarili mo eh. Yes, yun. Kumbaga, isa sa mga challenging for me. Parang, hindi naman ganyan eh. Hindi ka naman ganyan eh. Para sa akin, sige, nakikita ng ibang tao sa'yo, mas madaling kung ano yung nakikita mo sa ibang tao, mas madaling i-portray. Kasi nakikita mo yan, naririnig mo yan, o naaamoy mo yan, o kung ano man, mas madali. Ikaw mismo kasi nakita. Pero kung ano yung kinikilos mo, ano yung mannerism ko, ano yung madali yun Oo, ano yung pero pag ikaw na, ano yung mga mannerism ko ba na nakikita ng ibang tao na hindi ko alam na ginagawa ko siya unknowingly, di ba? Parang sa akin, ang hirap gampanan ng sarili mo na gagawin mo yung sarili mong karakter. Di ba? Kelvin, I will end this podcast by turning the tables around. Ikaw naman ang magtatanong sa akin. And I will try to answer it. Yun, actually gusto ko na magbato ng question kanina kaya lang hindi ko magawa kasi syempre baka mabago yung mo. Baka hindi, okay lang. Meron talaga akong mga questions kanina. Kayo ba eto, meron kayong record, nire-record nyo to eh. Paano yung proseso nyo para gumawa ng report? Pinanonood nyo ba to ulit? Pinakikinggan nyo ulit? Saka kayo nagsusulat? Paano nyo inaaral? Okay. Ako yung being the reporter that I am na, 20 years ko nang ginagawa ito. Yes, so, ngayon, pag nag-interview ako, natatandaan ko na yung sinasabi or sinabi sa akin ng in-interview ko. Kahit sabihin mong 10 years ago pa yan, na I think I developed that skill na sinabi mo sa akin yun nung ganon. Yung natatandaan ko yung conversation, hindi ako nakakatanda ng pangalan masyado. Hindi ako nakakatanda ng lugar. Pero yung sinabi mo sa akin, natatandaan ko yan. Kaya alam mo yung husband ko, nag-aaway kami parate. Sabi ko, sinabi mo sa akin yan noon. And pag sinabi mo sa akin, if it's in a conversation, natatandaan ko yan. So, yun ang nagiging proseso ko, natatandaan ko. So, pag ganun, alam ko na kung ano yung isusulat ko. Kung paano ko okay. I don't need to come back to yung video or review the conversation kasi alam ko na kung pati yung intonation, kung paano niya sinabi, kung may double meaning ba, alam ko yun. Okay. Kasi curious lang ako kasi every time na nagre-report kayo, parang hindi ko alam kung ano yung nangyayari behind it. So parang kaya ako siya natanong out of curiosity lang, hindi naman sa para kung ano. Parang yun pala yung proseso niya, no? Kumbaga, meron din palang certain people na napakatalas na memorya na okay, ganito pala yung natatandaan ko yan, lahat ng sinabi mo sa akin, lahat ng ganito, lahat ng ganyan. It's a skill. It's a skill na na-develop mo. So parang kailan mo nasabi kay Nelson na kailan mo nasabi na na-develop mo yung skills mo na yun? Actually, hindi ko alam kung kailan, pero kasi bata pa lang ako, natatandaan ko na yun na pag sinabi sa akin ng nanay ko, pag alimbawa sinabi niya na wag mong gagawin to or pinagalitan niya ako because of a certain biglang
nagugulat na lang siya after so many years. Sasabihin ko, sinabi mong ganun ma, di ba, nung time na yun. And I think I have developed that, or I don't know kung innate na siya talaga sa akin. So, yun. And nagagamit ko siya hanggang ngayon. Galing, no? Parang ang galing lang. Kumbaga nakaka-amaze lang din na pagka talagang hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kayang gawin, no? Kasi kapag meron kang oras at tamang panahon na nilaan at seryoso ka sa ginagawa mo, meron ka talagang ma-develop na skill na hindi mo akalain na kaya mo. Hindi kasi, example Kelvin na-interview kita halimbawa 2 years ago, tapos may sinabi ka ulit ngayon na kontra do sa sinabi mo 2 years ago, dapat natatandaan ko yon. Dapat, uy Kelvin, hindi sinabi mo noon puti yung suot mo, bakit pula? Parang ganon. So may mga although hindi ganun ka oo, nakabahan ko siya. Pero meron kayong certain words na naaalala sa mga na-interview niyo. Yes. Dami yun. Madami talaga. As in, madami. Libo-libo na. Kaya So paano naman na-handle yun pag ganun? Hindi naman kayo nalilito-lito, ganyan. Hindi, sabi ko nga sa'yo, hindi ako magaling sa pangalan, hindi ako magaling sa mga daan, hindi ako magaling sa muka. Pero pag conversation, pag naalala ko, alimbawa, years down the line, hindi na kita maalala, sabi ko, ako nga pala si Kelvin, sabi mo. Tapos, okay, sinabi ko pala sa'yo, ganon. Doon ko na, oo. Oo nga, Yun. same tayo. Pag ganun ako, sobrang hina ako tandaan yung pangalan ng isang tao. Pero yung itsura, tapos yung mga sinasabi. So as a person, kumbaga auditory ka as a person. Yes, I'm an auditory person. Auditory, okay, kaya pala. Kasi di ba yung iba visual? Visual. Kasi dati natatandaan ko, kahit nasabihin, pag binasa ko, hindi ko naaalala. Pero pag narinig ko, naalala ko yan. Ikaw yung tipo ng tao na kapag nakaupo ka sa dagat, uy, ang ganda ng tunog ng dagat Oo. Ang sarap, nare-relax ako. Ganon, no? Yes. Mas napapansin ko yung dagat over the sunset. Yung tunog ng diba, dagat. Ka nare-relax no? Tapos susunod na lang yung susunod sa'yo? Like yung pakiramdam mo o yung nakikita mo bago yung pakiramdam mo? It's a symphony of of all the things Syempre 'di ba? Yung kasi alam mo pag syempre 'di ba pag nasa dagat ako, ang ginagawa ko, nakapikit ako. 'Yon. Gusto kong namnamin yung naririnig ko. So feeler ka. Auditory feeler bago yung vision. Bago yung visual. Bago yung visual. Last na yung visual. Okay, so kaya pala kaya pala ganun yung recall mo sa tao. Kasi kapag nakikinig ang isang tao, tapos kasunod ng pagkatao is feeler, talagang babangko siya sa'yo. Mag-stay talaga siya sa'yo. Pero hindi mo natatanda. Kaya hindi natatandaan yung pangalan. Kasi hindi mo sobrang importante kung paano mo naramdaman yon. Kaya palang sinabi, even the intonation. At saka pala ito pwedeng hindi ko matandaan kung sino ka, or pwedeng hindi ko matandaan yung mukha mo at saka pangalan mo. Pero natatandaan ko kung kung ano yung pinaramdam mo sa akin. Yun na nga kasi nga auditory, tapos doon na papasok. Kasi ang dami ko ngayon ng mga office mates before, hindi ko na matandaan pangalan nila, pero pag nakita ko sila ito, inano ko nito dati. Okay, May ganun ako Oo. Sabi ko na kanina ko pa na unlock na. Sabi ko, siguro auditory to si Kuya Nelson. Kasi, meron din kasi ilan na parang hirap din naman sila sa, ano yung sinabi mo ulit? Ano yung sinabi mo ulit? Sila naman yung kailangan makita yung actions. Marami akong kilala na ganyan. Maikli ang pasensya ko pagdating sa ganyan Sinabi ko na Ito ulitin ko pa. Galing diba? Galing. Ayun. Kelvin, thank you very much. Sa totoo lang sa buong isang oras nating nag-uusap talagang doon ko napatunayan, totoo nga, deserve ka doon sa irresistible charmer. Pero sa totoo lang, dapat yan talaga old school charmer. Yan, tayo. Yan. Ayun, bago ang lahat, Nelson, maraming salamat sa chance para magkaroon tayo ng ganitong klaseng pagkakataon. Ibang klaseng pagkakataon na naman to kasi ibang
ibang pagkatuto, ibang way of learning na naman itong klaseng pag-uusap natin is at syempre sa Sparkle na nag-set nito saka sa mga bosses, ayan, na patuloy na sinusuportahan yung mga pangarap ko. Talagang nandiyan sila sa likod ko, yung mga managers ko, yung mga supporters ko, yung mga kaibigan ko, pamilya ko. Ayan. Maraming salamat sa lahat. And sa'yo, dahil sa'yo nandito ako ngayon sa video na to, sa interview mo na to sa akin ngayon. And Pinakamahabang interview ko na yata to sa iyo eh. Yes, oo. Pero nag-enjoy naman ako sa naging usapan. Very casual lang and natural. At marami kami natutunan tungkol sa iyo. Ganun din naman ako. Kumbaga, palitan lang. Ganun lang. Exchange of words. Yan. Salamat sa inyo. And next time ulit kung may pagkakataon. Next time to for sure. Kelvin, thank you. Thank you.